Nako, nagsalita na ang dating presidential spokesperson na si Salvador Panelo at sinupalpal niya ito bago magsona. Ang pinakamalaking nagawa talaga ngayon sa kasaysayan ng presidente ay hindi naman talaga yung mga yung mga iba pang kapalpakan ng proyekto kundi etong balastugan na ginawa nila sa flood control issue at sa matinding pagtatakip at malawakang talagang organized, 'di ba? May nagtatakip, may nagdidepensa, merong kakampi sa Senado, may mga magkakampi sa congressman, magkaka-split 'di ba? Kung hindi magkakampi sa congressman edi sana si Pinky, 'di ba? Hindi niya iniimbestiga ng tagig ngayon, 'di ba? Tagig lang ha? Tagig lang. Paano ibang binabaha? 'Di ba? Harap-harapan tayong ginaganito ng mga 'to O ito, pakinggan natin si Salvador Panelo sa kanyang pahayag. No? Kung ano ang mga nagawa ng gobyerno nito. Teka muna. Ano bang ang ginawa? Hindi mo isinasaysay sa amin. Wala siyang maibigay na kahit na isang bagay na nagawa ng gobyerno. Dapat, if you say... Wala siyang masasabi. Ang sinasabi lang nila, ang Pangulo nagtatrabaho. Natural. Kahit sino nagtatrabaho. Kahit na yung empleyado ng convenience store nagtatrabaho Pag ikaw kahit na public servant ka, senador ka, congressman ka, syempre may tatrabahuhin ka. Hindi pa pwedeng mawalan ka ng tatrabahuhin. Nagtatrabaho ka. Ang dito, yung malasakit mo sa bayan, kung meron ba. Yun ang hindi namin maramdaman. Kaya nga sabi, kinukumbins namin kayo na sana maramdaman namin yung pagmamalasakit nyo para sa bayang ito. Kay Pangulong Duterte kasi, naramdaman namin Although may mga ayaw yung ginagawa sa Tatay Digong na medyo ayaw din namin. Tama? Pero may naramdaman kami pagmamahal kay Digong. Yun lang pag-uwi mo sa bahay, safe ka Dahil yung mga kriminal, takot Hindi lang yun. Yung mga talagang maramdaman mo, yung talagang galit niya sa mga maganakaw Ramdam namin yun. Hindi namin maramdaman. Hindi naman kami nagalit sa kanila na wala lang Wala lang dahilan. Nakigaya lang kami kasi galit yung marami. Nakikigaya kami, galit na rin kami. Hindi. Kami, may mga kanya-kanya, may kabay kami. Ako, ang dahilan ko, ba't ako tampo sa kanila? Bakit? Una-una yung flood control issue, pinababayaan, nagtatakipan. Paano nagkaroon ng malawakan? Hindi ka nga kasali si Bonget, no? Hindi kasali siya. Pero sa termino mo, ikaw presidente, napabayaan mo may nangurakot ng ganito kalaki. Ibig sabihin, sa iyo ang sisi. Hindi ka nga nagnakaw, pero ikaw ang responsable, tatanungin namin. Tapos pag tinanong namin, sabihin nyo, wala kaming karapatan, gagalit kayo. Hindi mo pwede. Kaba ng pera na wala dito. Yung nga lang 1,000, mawala isang tao Ay ba, 1,000 nakapatong doon. Nawala. Sino sisisihin mo? Siyempre yung management. Hindi anya, nagpunta ko rito, yung wallet ko, may kumuha sa mga staff nyo Kinuha kakausapin mo management, kasi kapabayaan nyo, ganun pala mga staff nyo, mangunguha ng pera. Diba? Ganun din sa Pilipinas, kaba ng bayan na wala. Sino tatanungin mo? Tatanungin mo, taong bayan? Tatanungin mo yung presidente ng Pilipinas, bakit to nangyari ito? Kayo pumirma, kayo dito dapat ang gawin nyo ganito, ganito, ganyan. Kaso wala Hindi namin maramdaman. You have to enumerate, di ba? Paano naman natin? Totoo sinasabi. Wala, puro generalities ang katotohanan niyan, ang pinaka malaking pagkakamali ng presidente ng bansa ay yung naganap dun sa flood control projects corruption. Sapagkat sa kanya nagsimula ang katiwalian. Paano? Hindi po ba siya ang gumawa ng national budget through the DBM? And the DBM, bago isumiti yan sa Kongreso, papakita muna sa kanya. So alam niya lahat kung ano mga allocation dapat sa bawat ahensya. So nung makita niya na yan, sinumiti. Nung sinumiti sa Kongreso, binago ng Kongreso. Nagkaroon ng mga kung ano insertions, mga program, kung ano. Bakit hindi gumawa? Kasi sa panahon ni Duterte, may presidential anti-corruption, pinangungunahan ni Belgica, di ba? Ba't tinanggal yun? Ba't binuwag? Dapat magtayo kayo ng independent dyan na kung saan magsusubaybay sa napupunta yung ganito. Walang kikilingan sa napupunta yung insertion, sa napupunta. Kasi pinaabuso tayo, mga kababayan Ito na nga yung panahon, sabi ko nga sa inyo, ulit ko siya sabi, ito na yung pagkakataon na kung saan masusugpunan natin ng korupsyon, mapuputol na. Kaso ayaw nila, nagtatakip sila. Pero kung ito mahuli yung big fish, parusahan, hindi na uulit to kahit sa henerasyon na susunod na presidente. May magagawa ng isang parang dati sa presidential na yung binuwag na yon, PCC ba yon, yung kay Belgica?
na anti-corruption nagagawa? Mayroon ba ngayon yan? Wala eh. May nakita ba kayo? Wala lang. Tiwala lang ang taong bayan. Basta ito, mag-insertion, gumawa tayo ng budget, ulitin ulit yung mga nangyari, maglaan ng budget, mangutang tayo. Wala eh. Mali ba natin? Ha? Ito usapan to ha. May nakawan ba sa 2024? Meron, wala. Sagot kayo. Meron, di ba? Napatunayan. Ghost project nga eh. 2025 na wala ba yung magnanakaw? Hindi. Nakaupo pa rin niya eh. Mga, di ba? Mga crocodile eh. Hindi naman lahat ha. 2026 na wala ba? Hindi pa rin. Wala ba nagnakaw ngayon? Hindi mo mapapatunayan. Pero yung mga magnakaw, andiyan pa rin nakaupo. Sa tingin mo, sa 2027, ipagkakatiwala pa ba natin ulit sa kanila? Yung mga nagnakaw ng 2024, nandiyan pa rin ngayon? Yung pera ng kaban ng bayan na sila umahawak at nagbabudget? Sa tingin nyo, logic lang. Logic lang tayo. Di ba hindi? So wala tayong magawa. Ipagkakatiwala pa rin natin sa kanila kasi walang kumikilos. Para masugpo itong pinaka-korupsyon, pinaka-ugat ng korupsyon, walang kumikilos. Ayaw nga pag-usapan eh. Ang pinag-uusapan iba eh. Di ba? Ang iba iniimbestigahan. Tagig. Davao. Di ba? Paano matatapos tong korupsyon na to? Naintindihan nyo ako, mga kabayan? Ito pa. Binalik ko sa kanya yan eh. Pwede naman niyang, dahil nakita niya na nga, yung hindi niya nailagay, o hindi dapat dinito niya. Hindi niya dinito. Madali sabi ko, implicit siya, yan ang matagal ko na po sinasabi, command responsibility yan. Kasama ka dyan. Kung hindi man sinadya mo yan, dahil sa kapabayaan mo, nangyari yan. Ayan, Attorney Sal. Yun kasi Attorney Sal, no, yung concern nga ng ating mga kababayan, Attorney Sal, baka magsasayang daw ng pera, wala naman daw sasabihin maganda or wala naman daw ganun kalaking sasabihin, Attorney Sal. Pero syempre, nasa batas yun, Attorney Sal, di ba? Na kailangan na may State of the Nation every year ang Pangulo ng Pilipinas. Alam mo, Hana, yung State of the Nation, makikita mo yun sa lumalabas ng mga surveys. Doon mo makikita kung kontento ang tao, satisfied ba sila doon sa ginagawa ng gobyerno. Pero makikita natin, minus 27, naging minus 15. Siya naman, bagsak ng bagsak ang kanyang rating. O paano mo masasabi na may mga nagawa siya? Sana, mataas ang rating niya. Si Inday Sara, taas. O ibig sabihin, yun ang State of the Nation. Disgustado, discontento ang tao. A waste of time daw. I think he was the one who wasted our time listening to his nonsense. Yan ang katotohanan. Puro kabalbala naman yung sinasabi niya. Tagal-tagal niya nagsasalita nun. Sabi niya, we're wasting our time. He was the one adding to the waste of time kung totoo mang waste. But you know, kailangan po talaga magsalita yung mga senator judges. Kasi pag yung integridad, kredibilidad ng isang judge, sinasalanta mo. Abay, kailangan tumayo ka at pagtanggol mo siya, linisin mo ang pangalan mo minamansyaan. Otherwise, pag hindi ka gumalaw, hindi ka magsalita, parang pinatututuhanan mo yung mga kasinungalingan sa'yo. Kagaya nga sinasabi nila na lumalabag ng batas dahil hindi sumasagot. Kinakantsawan pa siya kasi tatanda mo si Senator Robin Padilla. Sinabi niya yung testigo, marami ka palang kaso. Dapat harapin mo. Sabi ngayon sa social media, ba't ikaw, hindi mo hinarap yung ombudsman, hindi ka nag-file ng affidavit mo. Yung pala, nag-file siya, pinakita niya pa yung ebidensya, yung original copy pa. Kaya kailangan talaga, anuman ang mga paninirang gagawin sa mga senator judges, kailangan immediately tumayo ka at harapin mo at sirain mo ang paninira sa iyo. Kaya mali itong sinasabi ni Erwin. Siguro nakakita siya ng pagkakataon kasi wala naman siyang partisipasyon masyado dyan sa Bira-bira siya magsalita. At least, pagkakataon ko na ito. Ganyan yan, yung mga yan. Yun nga kasi laging pino-point out ni Senator Cayetano na iba din talaga,
mahirap pag-argue kung hindi abogado yung kausap mo. Yes. Tapos, mahirap magpaliwanag kung hindi abogado. The mere fact na sinabi yun ni Totoo. ni Senator Eto totoo. O sige ito, para malinaw tayo. 'Di ba minsan may alam ka sa sakit mo? Pag ikaw sumakit ang ulo, alam mo, uminom na ng paracetamol. Is basic, alam mo 'yan. Pag sumakit yung tiyan mo, antacid lang inumin mo. Hindi ka naman doktor pero kaya mong uminom ng pangskusa. Over the counter, alam mo bibiling gamot. Tama, 'di ba? Kasi na-lecturean ka sa mga ibang pagkakataon, nakita mo sa iba. Okay, ganito na lang. Subukan mo nga makipag-usap sa doktor. Doktor, kasama mo isa doktor. May pinag-uusapan kayo tungkol sa surgeon. Makaka-relate ka. Alam mo kung ano ooperahan, pero yung mga binabanggit ng mga scientific word, na kung ba't maoperahan, o dapat ganito, milliliter, yung dugo, ganito, equivalent to ganyan, yung mga computation ng mga doktor dyan kung ilan na naiintindihan mo? Wala kang background sa doktor Ang gagawin mo para maintindihan mo sa susunod yung pag-aaralan mo, kahit di ka naman doktor. Tama? So, yung willingness mo na para matuto ka, mag-aral ka, sa pilitan. Kasi hindi ka doktor Tama? Para lang gagawin mo yon para masusunod, hindi ka maging ignorante sa usapan. Ganon din ang pagiging lawyer. Mahirap kausap kapag hindi lawyer. Hindi naintindihan ni Erich yun. Kaya dito supalpal ka Cayetano, and then sinabi din niya na, and I quote, "It is our job to clear or is it our job to clear or prosecute the vice president?" Sabi ni Cayetano. Sabi niya, hindi po. It is our job to try and to decide. It's the prosecution to prosecute. It's the defense job to convince na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you convict or acquit. Kasi nga, yun yung sinasabi ni Senator George Erwin Tulfo doon sa litanya niya, Atty. Sal. Tama, yung sinasabi niya. Ang trabaho doon nila, mag-prosecute at either i-prosecute mo to be found guilty or to be found innocent. Mali nga Ang trabaho ng judges, makinig, magtanong, at batay sa narinig nila, nasaksihan nila, batay sa mga ebidensya inilatag, magdidesisyon sila. Kung may kasalanan nga ba, wala, yan ang trabaho, yan ang problema. Tama. Pag hindi ka talaga abogado, ay mangangapa ka dyan. Hindi lang yan. You'll be spreading your ignorance. Although that's not a crime. Alam mo, maraming questionable doon sa ruling. Unang-una, napansin mo, di ba, halos kalahating araw sila nagdidiskusyon, kabilang panin. Ano yung mga senador? That was a minute after the last sentence was uttered by one of them. Binasa na yung kahaba-habang ruling. Madalit sabi dati ng pinabayaan pa mag-discuss. Meron naman pala siyang ruling at the very start. Matagal niya na kasi ang haba noon. Hindi basta gagawin yun. Di ba? Napakahaba niya. Parang na-ready niya na over the weekend. Madalit sabi, matagal na na-prepare yan. Kaya hindi ko maintindihan. At pinabayaan pang pakinggan natin. Magaganda pa naman ang mga argumento. Ngayon, tapos kukontra nila si Panelo. Hindi nyo pwedeng kontra si Panelo nyo. Bakit? Si Panelo nagsasalita yung totoo. Oo, yung katotohanan. Kung ano yung nasusulat sa batas. Hindi ko maintindihan kung ito ba ruling ng presiding officer o ruling ng buong impeachment court. Hindi yata sinabi sa atin. Kasi it's a collegiate court. Kung ito naging senador, tumakbo senador to Sabihin ko sa inyo, sakit sa ulo nito. Mas masakit pa sa ulo kay Senator Marcoleta to. Sabihin ko sa inyo, hindi kayo lulusot dito kay Panelo. Hindi, totoo lang. Sa totoo lang tamo, tapat mo dito yung mga mataas na na abogado, hindi kayang tapatan si Panelo. Kahit yung si Carpuet, yung magaling daw na abogado sa pinakamagaling na buong mundo, tapat mo dito, hindi uubra. Wala kayo. Parang Supreme Court o Sandigan Bayan, merong ponente. Kasi bago ka sumulat ng ruling, magbubutuhan muna kayo. Ano ba ang ating dito? Ano bang tingin nyo? Grant tayo, hindi. Dapat ganun muna nangyari. Hindi natin malaman, masyadong malabo.
I think it behooves the impeachment court to tell us exactly how they managed to give a decision. Is it a decision of the presiding officer or of the entire body voting and designating somebody to write the decision? Punta naman natin yung decision. Gaya ho ng pinupunto, napakaliwanag naman ho na hindi talaga po pwede na wala kang ebidensya, hihingin mo yung records para doon mo kunin ng ebidensya. Alam mo, yung, mo. tama, alam mo yung impeachment na to, kalokohan lang eh. Oo, totoo lang. Di ba may nagsabi niya, planchado na ang impeachment eh. Alam na patutunguan eh. Kahit anong gawin mo, mananalo pa rin kalaban eh. Oh, kalokohan to eh. Kaya nga binubulgar ni Panelo dito, itong impeachment to, ibig sabihin dito, ang dami niyong palusot, may fishing expedition. Meron kung saan nyo ba kakasuhan si Sara? Sa pagiging lustay niya o sa pagiging death threat niya? Ano ba talaga? Dati yung death threat ay yung ano lang, lustay niya. Eh ngayon wala na, iba-iba na. Kung sino-sino na. At maliwanag naman yung pinaliliwanag ni Senator Alan. Napakasimple kahit na average intelligence, maintindihan nyo. Ano sabi? Hindi porket nagkaroon ka ng paglaki ng iyong income from one year to another. Ito, 20 taon na pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, meron ka ng mga ninakaw. Meron ka ng ill-gotten wealth. Ang makikita lang doon, unexplained wealth na tinatawag. Hindi may paliwanag kasi nakalagay lang doon, nagkaroon ka ng increase. Wala. In 5 years, kung 2026, kung 2021, 1 million lang ang income, biglang naging 5 million sa 2026, may nagkaroon ng increase. Hindi yung sabihin ninakaw mo yun. Pwede mo lang sabihin, teka muna, paliwanag mo, kaya magiging unexplained yun. Unexplained pala, hindi pa mapaliwanag. Kaya hindi mo pa pwede na kalkalin mo lahat ng mga records ng taxpayer para humanap ka ng ebidensya, patunayan. Kaya nga fishing expedition. Dapat, ang pinakamagandang gawin, kung kakalkalin mo yung bangko ng isang taong suspected mo na nagnakaw, di kalkalin mo din yung lahat, talo na sa panahon ngayon, flood control issue. Di ba? Kay Sara lang eh. Ba't ayaw mo kalkalin yung iba? Isabay mo. O di mo pwede ikatwiran. Ba't naman kakalkalin? Wala namang patunay. Ano walang patunay? Ito na nga flood control issue eh. Kalkalin mo para may malaman. Malay mo, di ba? Mas malaki. At baka magulat kayo, mas malaki pa kay Sara. Yung kay Sara kasi transaction 6 billion eh. 20 taon ha. Ako nga, 20 taon kong bangko, baka 1 billion meron ako eh. Tignan nyo. Magpaano kayo sa bangko? 20 years ha? Magpa-transaction kayo. Kasi may mga time na nagpapasok ko ng 100,000, 50,000, papasok ko, withdraw ko. Pag yung 100,000 ko, itong kumita, naging 110, papasok ulit. Withdraw. Paikot yung pera. Tignan mo, 20 taon, may 1 billion ako eh. Transaction eh. Nagugulat ako eh, ha? Wala naman akong pera milyon ah. Di ba? Hindi makukulat ka eh. What if pa kaya si Sara? Common sense. Yung akusasyon mo. Ang dapat yung regla doon, para mailabas mo yung sumpina, kailangan ipakita mo muna, di ba? Nakalagay nga doon. As explained ba yun? Tama yung explanation niya. Merong increase. Tapos nakalagay din yung mga assets mo. Nakalagay doon, 2 sasakyan mo. Nakita doon, 1 bahay mo. Nakita doon, ang real estate mo, 2. Tapos, meron kang ebidensya ipapakita sa hukuman. Your Honors. Sabi niya, 2 lang kotse niya. Meron po kami rito mga certification. Nasa pangalan niya, 5 sasakyan. Nakikita mo rito, real estate niya. Meron siya 10 real estate sa pangalan niya. Madaling sabi, merong ebidensya na maaaring ikaw ay may kalokohang ginawa, may pagnanakaw ang ginawa. Kaya kailangan isubpina yung mga records mo para makita natin. Yun ang dapat na ginawa. Kaya itong impeachment court, hindi ko alam kung impeachment court o yung si Escudero kasi nga hindi maliwanag eh.
na talagang gusto mo lang humanap ng ebidensya para idiin mo si Inday Sara. Kaya maliw yan. Sa aking pananaw, there is a grave abuse of discretion by that ruling. Kaya maaaring itakbo yan sa Korte Suprema. Maliw yung pananaw ng prosecution na ang impeachment court, habang totoo na siya lamang ang makakalitis at magbibigay ng desisyon. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng pakilaman ng desisyon kung on the basis, on the surface, kitang-kita mo na kagad ang grave abuse of discretion, ang talagang lantarang paglabag. Kaya pwede yung pumunta sa Korte Suprema. Halimbawa, tingnan nyo, meron pang bakit mo isasama yung mga records, even assuming na okay lang. Alam mo sa tingin mo sa tingin ko si Panelo nga na-explain to Bagaman planchado na impeachment na ako sa patutunguhan yan, talo sila diyan pagdating sa Korte Suprema. Wag lang mapapasa kanila ang tatlong branch kasi yan judicial, executive branch, legislative. Wag lang mapasa kanila yung legislative, tawag dito, judiciary. 'Di ba? Wag lang mapasa kanila 'yon. Kasi kontrolado nila executive Pati legislative kontrolado na nila 'Di ba? Pati ba naman yung korte kokontrolin nila? Wag naman sana. Wag naman. Ang alam ko naman, patas naman ng korte. At malalaman nila talaga, itong impeachment na ginagawa kay Sara, panghanap butas na para hindi makatakbo yung tao. Hindi, yun ang tingin namin niya. Ako, ordinaryong tao naman ako. Hindi naman ako abogado no? Hindi naman ako para nakikita ko kung ano totoo, hindi 'Di ba? Nakapokus na kami, pumayag nga kami. Sige, pumayag kami. Si Sara, imbestigahan nyo, i-impeach si Sara kasi nanlustay ng pera. Nanguha nung siya ay Secretary DepEd pa. Sige, Secretary, tama ba? DepEd siya. Nanguha ng pera, sabi nanlustay. Sige, maski ako, pabor ako pabor ako Ako, gusto ko si Sara. Pero pabor ako na imbestigahan siya doon sa paglustay na sinasabi. Para malaman yung transparency. Kung talagang si Sara, papatunayan ng lustay, no choice ako. Kahit gusto ko si Sara, sorry Sara, nanlustay ka kailangan talaga ma-impeach ka. Kaya nga maraming tumaas ang porsyento na sino dito ang gusto si Sara ay maimbestigahan. Kahit yung mga DDS, tumataas ang kamay Gusto po namin si Sara maimbestigahan. Kasi tiwala sila, wala si Sara nilustay. Pero yung iba, kaya pumapayag para mas maganda. Na para transparency, na talagang talagang okay, sige Sara, sumalang ka. Mas maganda para walang away. Pero mamaya napunta sa death threat na. Kalokohan na, tigil na yan. Di ba? Bakit? Tanong ko lang, hindi nyo ba ma-impeach si Sara doon sa paglulustay? Bakit? Wala bang ebidensya? O talagang pipilit yung death threat na lang? Seguridad ng Pangulo. Inintindi niya yung seguridad ng Pangulo yung seguridad ng Vice President, di mo intindi? What if kung totoo na may banta kay Sara? At ginawa niyang kondisyon na pag may nangyari sa kanya gugurgurin si Presidente. Palagay mo, death threat din yun. Si Sara, paano yung death threat niya? Wala na. Ayaw niyo imbestigahan yun. Sa akin, ano lang yan, chore lang yan chore. Na kung siya naging vice presidente, sasubpina mo yung mga records niya. Yan, assuming kung sabi ko nga, kung meron ka ng dating ebidensya na may kalokohan yung taxpayer outside, labas doon sa tax record sa background. And even assuming na meron nga, hindi po pwede na subpina mo, lalampas pa doon sa pinag-uusapang impeachable offense. Kasi kaya nga impeachable officer, yung pag-upo mo dyan, ang pinag-uusapan. Hindi yung bago ka na upo dyan, yung mga nangyari pang iba. Kasi kung meron mang kalokohan na ginawa ka nung hindi ka pa vice presidente, demanda mo, hindi impeachment. Kasi unang-una, tapos na yun. Hindi na pinag-uusapan yun. Ordinaryong kaso na lang. Pahiyari ito yung mga tuta. Tuta ng taas. Ng mga senador na tuta ng taas. Pahiya. Tuta talaga, sunod-sunuran Tingnan mo yung aso. Pag sinabi mo, sit, come here. Lalapit yung aso Pag may pagkain lalo, lalapit Sunod-sunuran sila pahiya kayo ngayon kay Panelo. Ilan ba mga tuta dyan? 13 sila, di ba? Yung Joel, naging tuta na rin Sa takot ba naman mapakulong
Ikaw ba naman aso eh, makukulong ka eh. Siyempre gusto mo sa malaya ka. Kung yung sinasabi mo na sabi nila, solid. Oh, solid sa pagkabayas, solid sa pagkakamali, solid sa pag-aabuso ng kapangyarihan. Yun, solid talaga. Okay. Ngayon naman, Attorney Sal, no, kasi nga naprubahan nga discuss natin na inaprubahan nga ng Senado itong ruling na yun na today naman, Attorney Sal, for the day 8 naman tayo, Attorney Sal, ihaharap nila si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ayon sa over the weekend, sa mga interviews ng prosecution, he is the most credible witness. Ang kanilang last witness for the dito sa Article 4, Attorney Sal, sa grave threats nga. And they expect fireworks sa sasabihin ng NBI Director. Anong masasabi mo doon? Is he the most credible witness para doon sa grave threats na nirereklamo nila sa Vice President? Credible. Sabi nga ni Attorney Carlo Benito sa akin gabi. Sure? Ba't naman yan? Mukhang wala namang alam yan kasi pumasok yun ng NBI Director tapos na yung investigasyon. Oo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Paano magkakaalam si Matibag doon sa sitwasyon na kapapasok na niya? Di ba? Sa eksena. Magtataka ka eh. Oo. Yun na, ordinary lang, pananaw yun. Kasi kailan ba siya naging director? Bago lang. Exactly. So he has no personal knowledge Pahiya ka of ngayon. what transpired in the investigation. O, di ba? Pahiya ka ngayon, Melvin. Yan ang isang panelo. Mawais. Okay, maraming salamat. Ito ay punong-puno ng karunungan at kaalaman na naman. At nabigyan ko naman kayo ng bagong isang talakayan na kapupulutan ng aral at napakamakabuluhan. No? Ngayon, maraming salamat sa inyo. Sana dumating ka agad bilang si Seto Marcoleta para matapos lahat ng kalokohan ito. No? Paalam po sa inyong lahat.